Hello, good morning, kabayan. Kamusta po kayo? Welcome back sa ating channel. At kung hindi ka pa nakapag-subscribe ay please click mo na po yung subscribe button and bell notification button para updated ka sa mga next na videos na i-upload ko. Thank you so much! And for this video ay ma-share ko lang po sa inyo yung about sa pag-ibig acquired assets. Sa mga previous video ko or sa previous vlog ko po before, meron akong nabanggit doon about sa pagpapaupa. Ayan, meron pa akong video before nyan. And then, dahil nga meron kaming unit na pinapaupahan and na-acquire din po namin yon via Pag-ibig. And ayun nga, yung dati naming border, kakaalis lang actually nung last December 2. And then, nagkakwentuhan muna kami bago niya, noong kinuha ko na yung susi ng unit namin. And then, kasi nga, lumipat na sila. And ayun, nabanggit niya sa akin na nakakuha pala sila ng acquired asset sa Pag-ibig, which is yung tinatawag na foreclosed property. Yun po yung mga units na may kumuha before or may may-ari before na hindi na nababayaran or natigil na yung pagbabayad. Kaya naman si Pag-ibig naghanap ng way na may gustong bumili ng ganong unit, ng ganitong unit, ganyan, or properties. So, kailangan nyo lang mag-apply at manalo sa bidding. So, ngayon po, meron silang 35% off sa mga unoccupied properties and then 40% naman doon sa mga occupied properties. Pero, for my suggestion, kung meron po kayong matitipuhan na property or unit, so mas okay po na unoccupied yung unit or yung property na makukuha nyo para in case na wala na kayong papaalisin na tao. Kasi minsan may mga nababasa pa ako na sa mga Facebook page about dito sa Pag-ibig acquired asset na meron na silang nakuhang unit. So, nanalo na sila sa bidding. Ang problema ay hindi nila mapaalis yung taong nakatira doon kahit months na silang nagbabayad. So, yun po yung iwasan nyo once na makakuha kayo or manalo kayo sa bidding. Or, mas okay po na kapag nag-check kayo ng property dito sa online, i-check nyo kung bisitahin nyo yung property, bisitahin nyo yung site kung walang nakatira, double check nyo po kung unoccupied talaga yung unit. And kung occupied naman, siguro pass muna kasi nga merong mahirap paalisin. And para hindi na kayo mahirapan na makiusap na paalisin yung mga previous na nakatira, so mas piliin nyo na lang yung unoccupied na property. And mayroon nga akong nabasa sa mga ganyan, sa mga groups na once na nanalo kayo sa bidding, kapag occupied yung nakuha nyong property, so kayo na yung kakausap doon sa dating nakatira or sa nakatira na sa inyo na yung unit, na kayo na yung nagbabayad doon sa unit na yon. So, mas challenging yung ganun kapag hindi nyo mapaalis yung nakatira doon. And doon sa aming border nga, nakwento niya na yung unit na nakuha nila is occupied, pero kinausap daw niya ng maayos yung nakatira at fortunately umalis naman ng maayos at ayun, kaya sila nakalipat. Nakaka-happy lang kasi yung dating nag-rent sa'yo, so meron na silang sariling bahay na naguhulog sila monthly pero sa kanila na mapupunta. So may advantage at disadvantage din po yung pagkuha ng ganitong property. So first advantage nyo is, ayun, may less nga, may promo si Pag-ibig na ilang 35% off and 40% off from the price. Yun nga lang, mayroong disadvantage kapag may occupied, so kailangan paalisin nyo yung nakatira. And then, disadvantage din is of course, minsan yung property sira na, kailangan yung i-renovate, ganun. Kaya ang maisa-suggest ko lang is double check nyo muna yung property bago kayo mag-bid or magpasa ng application para sure kayo na yun talaga yung gusto nyo na property na makuha. So tara, mag-screen record tayo. Papakita ko sa inyo yung website ng Pag-ibig kung saan makikita nyo yung mga list of properties at kung saan kayo pwedeng gumawa ng inyong account at kung saan pwede kayo mag-submit ng inyong application for bidding. Ayan, may mga process po yan para maka-acquire kayo ng ganitong property. Sa inyong Facebook account po, search nyo lang po itong Pag-ibig Fund or HDMF. Ayan, lalabas po ito.
Then, ito po yung FB page nila. Meron silang 3.8 million followers. And then, scroll down nyo lang po. Ayan, meron silang promo, yung sinasabi ko sa inyo na 35% off sa unoccupied units and then 40% sa mga occupied units. And click nyo lang po dun sa comment section. Ayan, dito nyo po makikita yung link kung saan pwede kayong mag-check ng properties. Ayan, click nyo lang po itong website ni Pag-ibig sa online public auction. Ayan. Once maklik mo yan, ito po yung page na lalabas dyan. And then, dito sa baba, click nyo po yung see list of properties for sale. And then, kung saang location nyo gustong bumili or mag-check ng property, for example, Central Luzon, and then select natin yung province, for example sa Bulacan, and then check nyo yung municipality, for example Malolo City, then click mo lang tong search. Yung advance, ayan, makikita mo naman kung ano yan, kung ano yung type. So pwedeng hindi nyo na po yan fill upan. Click mo lang yung search. And then, lalabas na po dyan. Ayan, yung mga units. Meron na dyang date. And then, yung details, unoccupied, yung sukat ng lupa, and then yung presyo. Then, click mo lang yung details. For example, ayan. Ayan. Okay. Yan, check nyo lang yung details na mga kailangan yung fill upan, kailangan yung malaman sa pag-acquire nitong asset na to. And then, pwede nung, kung if ever hindi nyo yung magustuhan, pili lang kayo. Ayan. So, based nga dun sa sinabi ko, kapag ganitong acquired assets, ayan, kalimitan, kailangan yung i-renovate, ganun. For example, check tayo ng ibang ano, for example Calabarzon, ayan, province, example Laguna, then for example San Pablo, then search, lalabas po dyan yung mga units or ayan, row house, then kung magkano, kung pasok sa budget nyo, check nyo yung details, ayan. And then, kapag nagustuhan nyo yung mga details na nakalagay dyan, kung pasok sa inyong criteria, so, punta lang kayo dito sa view details, for example, tapos, auction details. Dun sa pinakababa, ayan, ito yung Pag-ibig branch na may hawak dito sa unit na to. Tapos, ito yung mga list of requirements. Ayan. Yan, yung kailangan yung i-accomplish. Ito yung mga downloadable files or mga requirements. Ayan, makikita nyo yung mga requirements dito para makapag-bid kayo. Ayan, double check nyo po isa-isa yung lahat ng details. And then, for example, meron na kayong nagustuhan. Halimbawa, ito yung nagustuhan nyo. Click mo lang tong submit offer. Ayan. I-enter nyo yung buyer ID. So, kung wala pa kayong buyer ID, kailangan nyo pong mag-register. For example, click nyo yung register here. And then, ito po yung mga details para kayo makapag-create ng inyong buyer ID dito sa Pag-ibig Acquired Asset. And, click mo lang yung proceed. So, kung individual kayo, so individual po yung i-check mo, and then proceed. Ayan, mag-fill up na po kayo dito ng iyong personal details. And then, follow nyo lang po yung instruction. Kapag nakapag-create na kayo dyan ng account, ayan, pwede na po kayong mag-submit ng order. And para po sa mga iba pang katanungan, pwede po kayong mag-check dito sa frequently asked questions. Ayan, yung mga informations na kailangan yung malaman before kayo mag-bid or before kayo
kuha ng ganitong foreclosed properties. So, basahin nyo po muna yung mga frequently asked questions dito para kapag ka mag-a-apply na po kayo or magsasubmit na kayo ng inyong application is informed na po kayo kung ano yung mga dapat nyong gawin at ano yung mga kailangan nyong isubmit at kung ano yung mga legal documents na kailangan nyong i-prepare. Kapag meron na kayong buyer ID, so ma-view nyo na yung cart nyo. If ever meron kayong mga multiple applications, dyan nyo po makikita. And then yung track my bid. So for example, meron na kayong submitted and ano na yung status. So dyan nyo rin makikita. Kaya dapat mag-create muna kayo ng inyong buyer ID para makapag-proceed kayo sa application. And ayan nga po, kaka-announce lang ni Pag-ibig, congratulations sa winning bids. So kung isa kayo dyan sa mga nanalo, so congratulations po at ayan, magkakaroon na kayo ng sariling bahay. So good luck po. So ayun lang po muna for this video. Thank you so much for watching. Bye!